Since napunta na din po tayo kay Bato de la Rosa, mga kababayan, gumapang na tayo, no? Kay dating presidente Rodrigo Duterte, mga bossing. Ito po ang balita. There are 10. Ako, wait lang. Congress na naman. Oh. Pakinggan po natin ito, mga kababayan, ha? Dahil yung dating mayor po na nabilang po yata doon sa listahan sa pangalan ng narco politics o narco mayor, eh mukhang handang lumabas po. Kilala niyo po ba si Jed Mabilog, mga kababayan? Nabalitaan niyo na po ba yung nangyari sa kanya? Eh mukhang haharap po, mga bossing. Pakinggan po natin itong balita na ito. Ayan po si Congressman Barbes ang nagsasalita, mga kababayan. O, mamaya na ako magsasalita. Ipapahinga ko lang saglit yung lalamunan ko. I think there are 10 proposed legislation. We tasked Congresswoman Luistro to state that for the record so that people who are watching, those who are criticizing the Quad, would know what to expect from this investigation. Nasa ikalimang public hearing na ang House Quadruple Committee o Quadcom. Ayon sa chairperson ng House Committee on Dangerous Drugs na si Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, nasa 10 o higit pang panukalang batas ang target na maihain sa Kamara kaugnay ng isinasagawa nilang investigasyon. Senator Bato, narinig mo yun? No? Aabot ng 10 ang kaya nilang ipanukalang batas. Para talagang mas umayos ang Pilipinas. Ang tanong namin sa iyo, Sir, yung sa PIDEA Leak po, ano po ang ending nun? Ano po ang naging batas natin nun? Ano po ang nagawa nating batas para doon? Parang bigla na lang hong naglaho, parang bigla na lang hong wala na. Tapos na. Daig nyo pa po si Glock 9. Hindi alam kung paano matatapos yung kanta. Si Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, Vice Chairperson ng House Committee on Justice, ang naglatag nito sa huling pagdinig. Alam mo, for those people who are saying that this is in aid of re-election, they're probably mistaken. Itong ginagawa natin in aid of legislation. In fact, we tasked Congresswoman Jinky Luistro yesterday to cite all the proposed legislations that this committee will write in its committee report. Nabanggit niya, if I'm not mistaken, may mga 10 doon eh. Ilan sa mga nabanggit na panukalang dito, Anti-Corrupt and Graft Practices Act, Code of Professional Responsibility and Accountability, Anti-Money Laundering Law, Corporation Law, target to be amended. Yung mga babaguhin kasi may mga butas. Ayan ha. Ang batas para po hindi nasasalaula, no, yung mga batas na yon. Kasi alam niyo naman po, yung mga lawyer talagang hahanap at hahanap po yung mga yan, mga kababayan, nung loophole ng isang batas. Ay pag-amyenda sa Anti-Corrupt and Graft Practices Act, Code of Professional Responsibility and Accountability ng mga kawani ng gobyerno, Anti-Money Laundering Act, Corporation Law at iba pa. Hindi naman nakatitiyak si Manila Representative Benny Abante, Chairperson ng House Committee on Human Rights, kung kailan matatapos ang Quadcom hearings. Ayan, sabi, naku, hindi alam kung kailan matatapos yung Quadcom hearing. Paano yung bata ni Duterte doon, yung babaeng umiyak? Di hanggat hindi tapos yung Quadcom hearing, nandoon siya sa Congress. Nandoon lang siya sa loob ng Congress. Mukhang mahaba pa huwa ito. Sabi pa, matatapos ng huling araw ng September. Pero sabi ng mga kongresista, hindi. Baka extend natin to ng kahit konti pa. Linggo-linggo may mga bagong resource person na nais magpahayag ng kanilang nalalaman kaugnay ng mga isyong iniimbestigahan ng 4-House panel. Gayunman, pati sa congressional break, target ding makapagsagawa ng pagdinig. We will. In fact, during break, pinag-usapan na namin na magkakaroon pa kami ng Quadcom hearings. That's the reason why I filed the resolution na sana iurong man lang ng COMELEC yung filing of candidacy from October 1 to 8 to December 1 to 8. Samantala, kabilang din sa inaasahang haharap sa Quadcom ay si dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog.
Ilang Ayan. taong nagtago sa abroad si Mabilog matapos mapasama sa narco list ng Duterte administration. Kamakailan, nakabalik na ito sa Pilipinas at nakapagpiyansa sa kasong kinakaharap nito, partikular na ang paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at sa Code of Conduct para sa public officials. There's now a Mabigat ho ito mga kababayan, lalong-lalo na madami ho ang nagsasabi na ito pong ginaganap po na hearing mga kababayan sa Congress ay maaari posible maging lalong dagdag po ebidensya, no, ng ICC. O baka mag-type na naman kayo ng ICC diyan, baka mamaya andyan si Bato de la Rosa andyan si Bato de la Rosa. Pagka nag-type kayo ng ICC diyan kakabahan na naman yan. O wag ganun, wag niyo tinatakot si Bato. message sent to the Quad that Mayor Jed Mabilog would like to speak. Hindi naman pwede naming i-ignore yun. So, kaya malalaman namin yan kung kailangan namin siyang iharap o hindi. Depende sa kanyang affidavit na ibibigay. Lugi ho kasi nung mga panahon na yun, mga bossing No? Lugi. Bakit? Kapag ka nandoon ka sa listahan, tapos hindi naman po pala talaga 100% na totoong ikaw ay narco-politics. Nako, buhay ang kapalit, mga kababayan. Bakit ho? Kasi, sabi, di ba, ni Espenido, di ba? Sabi niya, totoo, merong reward system at nagamit pa nga yung pera ng Pogo dyan. Nako. Siyempre, ikaw, pulis, magkano kaya ang ulo nito? Kung medyo malaki, rat-rat na ho yan, mga kababayan. Tapos, meron pang quota system daw po nung panahon na yun. Di ba? Pagka hindi mo nakuha yung bilang na dapat mong makuha, baka mapagalitan ka o baka masibak ka o baka may mangyari sa iyo. 'Di ba? Sa trabaho mo. Ayaw mo naman ng gano'n. So ikaw naman na pulis na kung ilan ang quota mo, si ate tirik ang mata nito, ang payat parang bumabatak to sige, pwede na ito. Yung pala may sakit lang. Kawawa, mga kababayan. Napipilitang umaresto, humuli, tumegi yung ating mga kapulisan dahil doon sa mga kota, dahil doon sa mga merong mga reward system. Di ba? Mas maganda talagang dumaan ho sa tamang investigasyon. Yung nakalista po pala doon, mga kababayan. Hindi naman po pala 100% na talagang mga narco-politics yun. Hindi naman pala 100% na kumbaga talagang napag-aralan yun. Patay, yari. Kung sakali, no, na matsyempohan. Kaya po, ang ginawa nung mayor, nagtago po muna sa ibang bansa hanggang matapos yung termino ni dating Pangulong Duterte. Tingin nyo po, mga kababayan, ayan, Setyembre ngayon, papasok po kaya ang papasok po kaya, mga kababayan, ang ICC ngayon? Nandito na po si Jonathan Morales. Akala ko ba nasa EDSA ka? Bakit nandito ka? Wala na naman sumama sa iyo sa EDSA. Mag-isa ka na naman pumunta ng EDSA. Wawalo kayo dun. Di ho ba? Wawalo ho sila. Mga kababayan, sabi nila, Etero Adventure, nandito na si Morales, si Inday Sara, nag-aalmusal pa, maya-maya pa daw papasok. Pinasok tayo ni Harry Roque, pinasok tayo ni Atty. Torion, tapos ngayon naman si Jonathan Morales. Kumpleto rekado ha. Sino pa susunod? Ang gusto kong pumasok dito, papasukin nyo nga si Picoy. Ayan. Kasi po, si Picoy ang may kasalanan, mga kababayan. Kung bakit ang ating number 1 senator nahilig po sa pagchitsa doon sa loob ng Senado. Mga kababayan. Anyway, mga boss, Chief Amo, sir, isang oras at 10 minuto na din po tayong magkakasama, mga kababayan. Mamayang gabi po ulit, no? Naka-live tayo ng alas 9 ng gabi, mga bossing, Chief Amo, sir. Sa 2,300 viewers na nanonood dyan, huwag nyo pong kalimutan na pindutin yung like, no? Para naman mas i-spread ni YouTube ang ating mga
ating mga live stream na ginagawa. Ayan. And doon sa hindi pa po mga nakasubscribe, pindutin nyo lang po yung subscribe button dyan para kayo ay i-notify ni YouTube kapag tayo po ay naka-live na, mga kababayan. Muli po, maraming salamat and God bless po sa ating lahat.